magkaroon tayo ng isang prangka at tapat na pag-uusap bilang magkaibigang lalaki. Ito ay isang paksa na marami sa atin ay hindi pinag-uusapan, ngunit napakahalaga para sa ating kalusugan at kapakanan. May mga kalalakihan diyan, marahil kasama ka na hindi sinasadyang sinasaktan ang kanilang sarili sa pribado linggo-linggo at hindi man lang nila ito namamalayan. Isang simpleng gawi na maaaring inaakala mong walang masama ay maaaring humantong sa sakit pagpepeklat at maging sa permanenteng mga isyu sa pagganap. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na may espesyalisasyon sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Ang buong buhay ko ay inilaan sa pagtulong sa mga kalalakihan, lalo na sa mga nasa edad 60 ta 70 at pataas na protektahan ang kanilang kalusugan at mapanatili ang mataas na kalidad ng buhay. Karamihan sa atin ay ipinapalagay na ang masturbasyon ay ganap na ligtas at sa maraming pagkakataon, totoo naman ito. Ngunit heto ang isang bagay na kailangan nating aminin: pagkatapos ng edad 60, iba na ang iyong katawan. Ang iyong balat ay mas manipis, ang iyong mga daluyan ng dugo ay mas maselan at nagbago na ang iyong mga hormone. Ang dating walang problema noong 25 ka pa ay maaaring maging isang issue pagsapit ng 60. Hindi mo ba namamalayan na inilalagay mo sa panganib ang iyong kalusugan? Sa talakayang ito, gagabayan kita sa 4 na pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki at ipapaliwanag ko kung paano ito maaaring humantong sa pangmatagalang pinsala. Higit sa lahat, ibabahagi ko ang mga ligtas na alternatibo at simpleng pagsasaayos na maaari mong simulan ngayon upang mapanatiling malusog at gumagana ang iyong sarili sa darating na maraming taon. Ang ikatlong pagkakamali ay isang bagay na halos linggo-linggo kong nakikita sa aking klinika at sa oras na idulog ito ng mga kalalakihan na kararanas na sila ng sakit o mga issue sa pagganap. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala ka sa kahalagahan ng pagprotekta sa iyong kalusugan at pananatiling may kaalaman habang tumatanda, pindutin mo na ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng praktikal at direktang payo para sa mga lalaking tulad mo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang sitro. Ang iyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na maibigay ang impormasyong kailangan mo. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Maaaring mabawasan ang daloy ng dugo, ang balat ay hindi na gaanong nababanat, at ang pagtayo ng ari ay maaaring mas matagal o nangangailangan ng mas maraming stimulasyon. Ang mga natural na pagbabagong ito ay nagiging dahilan din para mas madali kang masugatan, mairita, at magkaroon ng pangmatagalang problema. Kung ikaw ay patuloy pa ring nasisiyahan sa sariling kasiyahan at dapat lang kung bahagi ito ng isang malusog na rutina para sa iyo, napakahalaga na umangkop ka sa pinagdadaanan ng iyong katawan. Tingnan natin ang 4 na pagkakamali
na laging kong ibinababala sa lahat ng aking mga pasyenteng nakatatandang lalaki. Maling pagkakamali, paggamit ng sobrang puwersa o agresibong paggalaw. Hayaan mong maging direkta ako sa iyo. Ito ang numero 1 pagkakamali na nakikita ko sa aking mga nakatatandang pasyente at isa ito sa pinakanakapipinsala. Mayroon akong mga pasyente, malalakas independenteng mga lalaki sa kanilang edad 60 at 70 na pumupunta sa aking opisina na bigo at natatakot. Nakakaranas sila ng sakit, isang hindi pangkaraniwang pagkurba sa kanilang pagtayo o pagkawala ng pakiramdam at hindi nila maintindihan kung bakit. Kapag sinimulan kong magtanong tungkol sa kanilang mga gawi, madalas lumalabas na ang problema ay nagsimula sa isang bagay na inakala nilang hindi nakasasama ang paraan ng kanilang masturbasyon. Habang tumatanda ang mga lalaki, normal na bumababa ang kanilang sensitivity. Maaaring hindi mo maramdaman ang pagka-excite agad-agad o ang mga sensasyon ay hindi na kasing tindi ng dati. Iyan ay isang natural na bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, maraming lalaki ang tumutugon sa pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng puwersa. Mas mahigpit silang humahawak, mas mabilis na gumagalaw, o gumagamit pa ng mga gamit sa bahay o matitinding gadget para habulin ang pakiramdam na naaalala nila noong kabataan nila. Ang hindi nila namamalayan ay ang tumatandang ari ay hindi na idinisenyo para sa ganoong klase ng tindi. Ang balat ay mas manipis, ang mga daluyan ng dugo ay mas marupok, at ang erectile tissue ay hindi na kasing tatag. Kapag nag-apply ka ng sobrang presyon, lalo na kung paulit-ulit nanganganib kang magdulot ng isang bagay na ayaw pag-usapan ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat pinsala sa istruktura. Ang maliliit na punit sa tissue ay maaaring hindi mukhang malaking bagay sa simula, marahil kaunting pamumula o kirot lang kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga microtear na ito ay maaaring maipon at bumuo ng peklat. Ganito nabubuo ang mga kondisyon tulad ng Peyronie's disease, kung saan ang ari ay nagkakaroon ng masakit na kurba kapag nakatayo. Nakakita na ako ng mga lalaking napapaiyak sa aking opisina dahil dito nahihiyang talakayin kung ano ang nangyayari at natatakot na hindi na ito malulunasan. Ang pinaka nakakabahala ay karamihan sa pinsalang ito ay maiiwasan. Ang lahat ay nakasalalay sa pag-aayos ng iyong paraan. Hindi mo kailangang pilitin ang kasiyahan. Sa katunayan, habang mas sinusubukan mong habulin ito, mas malamang na itulak mo ang iyong katawan lampas sa malusog nitong limitasyon. Ang masturbasyon ay dapat isang pagkilos ng koneksyon sa iyong sarili, hindi isang parusa. Kung nakapansin ka na ng pagbaluktot o pananakit na nagtatagal pagkatapos ng masturbasyon, pakiusap, seryosohin mo ito. Huwag mo itong basta isantabi. Iyan ay isang malinaw na senyales mula sa iyong katawan na magdahan-dahan bago ka magdulot ng pangmatagalang pinsala. Mahalaga na baguhin mo ang iyong teknik ngayon bago maging permanente ang pinsalang iyon. Ngunit hindi lang ito ang gawi na naglalagay sa iyo sa panganib. May isa pang nakakagulat na karaniwang pagkakamali sa mga nakatatandang lalaki na tila maliit ngunit tahimik na nagdudulot
ng mas malaking pinsala sa paglipas ng panahon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ito at kung bakit ito ang susunod na dapat mong iwasan. Kung kasama pa rin kita at nauunawaan mo ang mensaheng ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nakatuon ka sa mas mabuting pangangalaga sa iyong kalusugan. Ngayon magpatuloy tayo at tingnan ang ikalawang pagkakamali. Maling pagkakamali. Number 2, tuyong masturbasyon, hindi paggamit ng lubricant. Maaaring magulat ka rito, ngunit ito ay mas seryoso kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Sa katunayan, ang hindi paggamit ng lubricant ay isa sa mga pinakanapapabayaang sanhi ng pinsala sa ari sa mga nakatatandang lalaki. At hindi lang ako nagsasalita ng teorya. Nakita ko mismo ang pangmatagalang pinsala na idinudulot nito. Ilang taon na ang nakalipas, isang pasyente ang lumapit sa akin, tawagin natin siyang Roberto. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 60s, matalas ang isip, aktibo, at may malusog pa ring sex drive. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng mahapding pakiramdam pagkatapos mag-masturbate kasama ang pamumula, iritasyon at kahit maliliit na sugat sa balat. Akala niya ay dahil lang ito sa pagkatuyo na may kaugnayan sa edad o marahil isang banayad na impeksyon. Ang totoong salarin, ilang dekada na siyang nagmamasturbate nang walang anumang lubricant balat sa balat lang sa paniniwalang normal at hindi ito nakasasama. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang iyong balat ay wala ng parehong pagka-elastiko, hydration o katatagan tulad ng dati. Ang mga natural na langis na dating nagbibigay proteksyon ay hindi nakasindami. Ibig sabihin nito, bawat isang hagod na walang pampadulas ay lumilikha ng kiskisan. Ang kiskisang ito ay maaaring humantong sa napakaliliit na gasgas, microscopic abrasions, iritasyon, sa butas ng ari, urethral opening, at sa ilang kaso, kahit pinsala sa mga nerve ending na napakahalaga para sa kasiyahan. Ang pinakamasama sa lahat, karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin na may problema hanggang sa magsimulang kumupas ang kanilang sensitivity at hindi na nila nararamdaman ang kasiyahan tulad ng dati. Nagamot ko na ang mga lalaking nawala ng pakiramdam sa ilang bahagi ng kanilang ari, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa maraming taon ng paulit-ulit at tuyong stimulasyon. Ang ilan ay nagkaroon pa ng masakit na kondisyon sa balat tulad ng lichen sclerosus na maaaring magdulot ng pagpepeklat at paninikip. Ang iba naman ay hindi namamalayan na namamaga na pala ang kanilang prostate dahil sa patuloy na tensyon at puwersa. Ito ay isang napakasimpleng solusyon, ngunit madalas itong binabaliwala. Ang paggamit ng isang magandang kalidad na water-based o silicone-based na lubricant ay maaaring ganap na magbago ng karanasan. Hindi lang ito ginagawang mas komportable, kundi pinoprotektahan din nito ang iyong balat, ang iyong mga nerbiyos, at ang iyong pangmatagalang kalusugang sexual. At pakiusap, huwag umasa sa laway o mga hand lotion na hindi idinisenyo para sa paggamit sa pribadong bahagi. Mas karapat-dapat ang iyong katawan sa mas mabuting pangangalaga. Isipin mo ito sa ganitong paraan, hindi mo naman pagkikiskisin ang tuyong liha sa iyong kamay araw-araw, kaya bakit mo naman tratuhin
ang pinakasensitibong bahagi ng iyong katawan ng may mas kaunting pag-iingat. Ngunit ang lubrication ay isang piraso lamang ng puzzle. May isa pang pagkakamali ang mga lalaki na mas mapanganib dahil nililinlang ka nitong isipin na walang mali kahit na ang iyong katawan ay nagpapadala ng malinaw na mga babala, at ang pagwawalang bahala sa mga senyales na iyon ay maaaring magdulot sa iyo ng malaking pinsala. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Maling pagkakamali, part 3. Pagwawalang bahala sa sakit o diskomportable. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umupo sa harap ng isang lalaki sa kanyang edad 60 o 70, at kapag tinanong ko kung nakakaranas siya ng anumang diskomportable o sakit habang nagmamasturbate, basta na lang niya itong ipinagkikibit balikat. Sasabihin niya ang tulad ng, konting kirot lang naman, o nawawala rin naman pagkatapos ng 1 o 2 araw. Ang sa kaisipang iyon ang ugali ng pagbabalewala sa sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan ay isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali na maaari mong gawin. Ang sakit ay hindi isang bagay na dapat balewalain, lalo na sa yugtong ito ng iyong buhay. Noong pimim ka pa, malamang na kaya mong tiisin ito at makabawi kinabukasan. Ngunit pagkatapos ng eksakto, hindi na nakakabawi ang iyong katawan sa parehong paraan. Ang matinding kirot na iyon, ang nananatiling sakit, ang mahapding pakiramdam, habang o pagkatapos ng sukdulan, lahat iyon ay mga babala. Iyon ang paraan ng iyong katawan para itaas ang pulang bandila at sabihing mayroong hindi tama. Kapag binaliwala mo ang senyales na iyon, binubuksan mo ang pinto sa tunay at kung minsan ay hindi na maibabalik na pinsala. Mayroon akong pasyente, si Ben, na nasa kalagitnaan ng kanyang 60s, aktibo pa rin sa sexual na aspeto at napaka-independente. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo tungkol sa isang mahapding pakiramdam pagkatapos niyang marating ang sukdulan. Akala niya ay dala lang ito ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, natuklasan namin ang pamamaga sa kanyang urethra at mga senyales ng iritasyon sa nerbiyos na malamang sanhi ng maraming taon ng agresibong stimulasyon kung saan binaliwala niya lang ang diskomportable. Kung mas maaga siyang lumapit, maaari sana kaming namagitan bago naging malala ang pinsala. Minsan ang pinagmumulan ng sakit ay isang namamaga na prostate na pinalala ng labis na tensyon o maling teknik. Minsan ito ay microtrauma sa mga nerbiyos na nakapalibot sa katawan ng ari. At minsan ito ay peklat na dahan-dahan at tahimik na nabubuo sa loob ng maraming taon ng pagwawalang bahala sa mga tahimik na senyales na iyon. Ang katotohanan ay ang sakit ay hindi kailanman dapat tanggapin na lang. Ito ay isang mensahe. At sa edad na ito, ang mensaheng iyon ay mas malakas at mas apurahan kaysa dati. Ito ang sinasabi ko sa bawat isa sa aking mga pasyente na higit sa 60, kung masakit, tumigil. Tapos, ang sakit ay hindi isang bagay na dapat tiisin. Huwag itong ituring na isang medalya ng karangalan. Pakinggan ito, respetuhin ito. At kung mangyari ito nang higit sa 1 beses, makipag-usap sa iyong doktor. Habang mas matagal kang naghihintay, mas nagiging komplikado ang problema. Ngunit kahit walang pisikal na sakit,
May isa pang tahimik na panganib na nakakaapekto sa mas maraming lalaki kaysa sa iyong inaakala. Ito ay isang bagay na dahan-dahang babago sa takbo ng iyong utak, sa iyong tugon, sa kasiyahan, at sa iyong kakayahang makipagtalik sa isang kapareha. Hindi ito masakit sa pisikal, ngunit ang pinsalang idinudulot nito ay kasing totoo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ang impormasyong ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na nananatili kang nakatuon at sineseryoso ang iyong kalusugan. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na pagkakamali. Maling pagkakamali 4. Paggamit ng pornografiya. Bilang nag-iisang pangganyak, ngayon, maaaring hindi ito tunog na isang pisikal na issue sa simula, ngunit huwag kang magkakamali, ang mga epekto nito ay napakatotoo. Ang pinsalang maidudulot nito ay maaaring kasing permanente ng isang pisikal na pinsala. Ang tinutukoy ko ay ang ugali ng pag-asa sa pornografiya bilang iyong nag-iisa at tanging paraan ng estimulasyon. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking higit sa isis, at nakalulungkot, isa sa mga pinaka hindi nauunawaan. Hayaan mong maging malinaw ako, hindi ako narito upang hiyain ang sinuman sa panonood ng mga adult content. Iyon ay isang personal na pagpili. Ang problema ay lumitaw kapag ang iyong utak ay naging umaasa na dito, kapag ang panonood ng pornografiya ay nagiging tanging paraan na para kang makaramdam ng pagka-excite, ang tanging gatilyo na nagpapatugon sa iyong katawan. Pagkatapos ng edad 60, ang pag-asa na ito ay nagiging mas problematiko. Ang iyong utak at ang iyong ari ay malalim na konektado sa pamamagitan ng isang maselang sistema ng mga nerbiyos at mga kemikal na senyales. Habang tayo ay tumatanda, ang ating dopamine system, ang bahagi ng utak na responsable para sa kasiyahan at gantimpala, ay natural na bumabagal. Kailangan ng mas maraming stimulasyon para maramdaman ang parehong antas ng kasiyahan. Kung ang stimulasyong iyon ay eksklusibong nagmumula sa mabilis at matinding pornografiya, ang iyong utak ay nagsisimulang umangkop. Nagsisimula itong mangailangan ng ganoong kalabisan ng visual na input para lang makaramdam ng kahit ano. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong ganap na baguhin ang paraan kung paano mo nararanasan ang pagka-excite, na ginagawang mas mahirap na magkaroon o mapanatili ang isang ereksyon kasama ang isang tunay na kapareha o kahit na sa iyong sarili nang walang screen. Meron akong mga pasyenteng lumapit sa akin, lubos na nasisiraan ng loob, na nagsasabing, "Doktor, wala na akong maramdaman maliban kung nanonood ako ng isang bagay na sobra-sobra. Hindi na ako makakonekta sa aking asawa. Pakiramdam ko'y sira na ako." Naiintindihan ko ang sakit na iyon. Hindi lang ito pisikal. Ito ay malalim na emosyonal. Nakakaapekto ito sa iyong kumpiyansa sa iyong mga relasyon at sa iyong fundamental na pagkakakilanlan. Ang pinakamasama ay nangyayari ito ng paunti-unti, kaya hindi namamalayan ng karamihan sa mga lalaki na ito ay isang problema hanggang sa ito ay malalim nang nakaugat. Ang nangyayari
ay isang tunay na kondisyon na kung minsan ay tinatawag na porn-induced erectile dysfunction. Ito ay isang uri ng desensitization na nakakaapekto sa parehong utak at katawan. Kung hindi matutugunan, maaari itong maging isa sa mga pinakamalaking hadlang sa isang kasiyasiyang buhay sexual sa iyong mga huling taon. Ang solusyon ay hindi ang biglaang pagputol nito ng tuluyan. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-diversify ng iyong mga mapagkukunan ng estimulasyon. Subukang kumonekta muli sa pantasya, sa alaala, sa pakiramdam ng paghaplos at sa iyong sariling imahinasyon. Muling alamin kung paano tumugon sa mga totoong sensasyon sa mundo, hindi lamang sa mga visual na pahiwatig sa isang screen. Bigyan ang iyong isip at katawan ng oras na kailangan nila upang mag-recalibrate. Nangangailangan ito ng pasensya, ngunit ito ay ganap na posible at higit pa sa sulit ang pagsisikap. Ngayong natuklasan na natin ang 4 na pinakakaraniwan at nakapipinsalang pagkakamali, pag-usapan natin kung ano ang maaari mong gawin ng tama. Dahil pagdating sa iyong kalusugan, ang pag-alam kung ano ang dapat iwasan ay kalahati lamang ng laban. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong masisiyahan sa sariling kasiyahan ng ligtas, komportable at may kumpiyansa pagkatapos ng edad 60. Paano magsagawa ng ligtas na masturbasyon pagkatapos ng edad 60? Ngayon, narinig mo na ang mga pagkakamali at marahil ang ilan sa mga ito ay medyo tumama sa iyo. Iyon ay ganap na normal. Hindi ito tungkol sa pakiramdam ng pagkakasala. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan. Ang katotohanan ay maaari mong ganap na ipagpatuloy ang kasiyahan sa sariling kasiyahan hanggang sa iyong edad 60, 70 at higit pa. Ngunit kailangan mong harapin ito na may bagong antas ng karunungan. Ang iyong katawan ay nagbabago, gusto mo man o hindi. Hindi iyon nangangahulugan ng pagsuko sa kasiyahan. Ibig sabihin nito ay maging mas matalino, mas intensyonal, at mas nakaayon sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan ngayon. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga pasyente tungkol sa ligtas na masturbasyon, pagkatapos ng 60, hindi ko lang sila binibigyan ng isang listahan ng mga patakaran. Kinakausap ko sila bilang mga lalaki na karapat-dapat makaramdam ng mabuti nang hindi sinasaktan ang kanilang sarili. Ang lahat ay nagsisimula sa isang bagay kamalayan. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan, hindi lamang sa panahon ng gawain, kundi pagkatapos. Naiiwan ka bang masakit manhid o hindi nasisiyahan? Hindi dapat ganyan. Ang kasiyahan ay hindi dapat mag-iwan sa iyo ng sakit. Ang teknik ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Gumamit ng mas magaan na haplos. Isipin ang stimulasyon bilang isang pakikipag-usap sa iyong katawan, hindi isang karera patungo sa finish line. Maglaan ng oras. Pumili ng isang sandali kung kailan ka nakaka-relax, hindi nagmamadali. Ang iyong nervous system ay mas mahusay na tumutugon kapag kalmado ka at mas maliit ang posibilidad na manigas ang iyong katawan o tumugon ng may sakit. Ang lubrication ay hindi optional sa yugtong ito. Ito ay mahalaga. Pinoprotektahan nito ang iyong balat, inaalis ang masakit na kiskisan
at pinapahusay ang sensasyon sa paraang talagang ginagawang mas mahusay at mas ligtas ang buong karanasan. At marahil ang pinakamahalaga, simulan mong tuklasin kung ano ang nagpapa-excite sa iyo sa emosyonal, mental at maging sa espiritual na paraan, hindi lamang sa biswal. Habang tumatanda ang katawan, ang isip ay nagiging mas makapangyarihan at malalim na mapagkukunan ng kasiyahan. Ito ang perpektong oras upang muling kumonekta sa bahaging iyon ng iyong sarili. Huwag ituring ang masturbasyon bilang isang tira-tirang ugali mula sa iyong kabataan. Ito ay isang wasto at malusog na bahagi pa rin ng iyong buhay. Ngunit tulad ng anumang bagay sa buhay, kailangan itong magbago kasabay mo. Ang layunin ay hindi lamang upang ipagpatuloy ang paggawa nito, kundi gawin ito sa paraang nagpapanatili ng sensasyon, nagpoprotekta sa iyong anatomy at nirerespeto ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan. At heto ang isang bagay, kapag sinimulan mong tratuhin ang iyong kalusugang sekswal ng may ganitong uri ng pangangalaga at pag-unawa, lumilikha ito ng isang ripple effect sa buong buhay mo. Maaari mong mapansin ang mas mahusay na pagtulog, mas kaunting stress, mas maraming kumpiyansa, at kahit na mas matibay na mga relasyon. Ang mga benepisyong ito ay totoo at nagsisimula sila sa sandaling itigil mo ang pagtrato sa kasiyahan bilang isang lihim na kasalanan at simulan itong ituring bilang isang mahalagang bahagi ng iyong pangkalahatang kapakanan. Ngayon, bago natin tapusin ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang huling pag-iisip. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan kong kailangang marinig ng bawat lalaki na higit sa 60. Manatili ka sa akin para dito maaaring ito ang pinakamahalagang bahagi. Konklusyon, isang mahalagang aral sa buhay mula sa doktor. Kung may isang bagay na inaasahan kong matutunan mo mula sa ating pag-uusap ngayon, ito ang iyong kalusugang sekswal ay mahalaga pa rin. Napakahalaga nito dahil lamang ikaw ay nasa iyong 60s, 70s o higit pa, ay hindi nangangahulugang kailangan mong isuko ang kasiyahan, intimasya o ang mahalagang koneksyon sa iyong sariling katawan. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong maging mas maingat at mas intensyonal. Hindi ka na ang parehong lalaki noong ikaw ay 25 at iyan ay hindi isang kahinaan, iyan ay buhay. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pag-angkop, hindi sa pagwawalang bahala sa sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan. Pinag-usapan natin ang 4 na karaniwang pagkakamali: paggamit ng sobrang puwersa, paglaktaw sa lubrication, pagwawalang bahala sa sakit at pag-asa lamang sa pornografiya. Nakita ko na ang mga gawin na ito na paulit-ulit na lumitaw sa aking pagsasanay at nakita ko ang napakatotoong pinsala na maaari nilang idulot. Ngunit ang magandang balita ay bawat isa sa kanila ay maaaring ayusin. Mayroon kang kapangyarihan na baguhin kung paano mo inaalagaan ang iyong katawan simula ngayon. Sa paggawa nito, pinoprotektahan mo hindi lamang ang iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang iyong kumpiyansa, iyong mga relasyon, at ang iyong kapayapaan ng isip. Ako ay isang manggagamot sa loob ng mahigit 30 na taon at nakaupo ako sa harap ng libu-libong kalalakihan. Ang ilan ay nag-aalala, ang ilan
ay nahihiya, ang ilan ay nasasaktan. At alam mo ba kung ano ang gusto ng bawat isa sa kanila sa kaibuturan? Gusto lang nilang maramdamang buo sila. Gusto nilang maramdamang sila ulit ang kanilang sarili. At palagi kong sinasabi sa kanila, ang parehong bagay, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, minsan ang pinakamalusog, pinakakasiyasiyang kabanata ng iyong buhay, sexual ay maaaring magsimula pagkatapos ng empangko kapag sa wakas ay nagdahan-dahan ka, nagbibigay pansin at nilalapitan ang kasiyahan ng may karunungan at pag-iingat na nararapat dito. Hindi mo kailangang mahiya sa pagnanais na makaramdam ng mabuti. Hindi mo kailangang itago o maliitin ang iyong mga pangangailangan. Ang kailangan mo ay tapat, direkta at magalang na impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang iyong katawan ngayon, hindi kung paano ito gumana 30 taon na ang nakalipas. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang ginagawa ko. Dahil bawat lalaki ay karapat-dapat na tumanda ng may dignidad, may kalusugan at may kasiyahan. Ang iyong kwento at ang iyong lakas ay hindi nagtatapos sa 60. Sa maraming paraan, nagsisimula pa lang ang mga ito. Alagaan mo ang iyong sarili. Higit pa sa karapat-dapat ka rito. Kung nahanap mo itong nakakatulong, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kang tanong alalahanin o gusto mo lang sabihin na handa ka ng mas alagaan ang iyong sarili. Ang iyong pakikilahok ay nakakatulong sa mas maraming lalaki na mahanap ang impormasyong nararapat para sa kanila. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe para sa mas marami pang tapat at ekspertong payo na ginawa para sa iyo.